Broadcasting on air. The views and opinions expressed in this program are those of the individuals involved and do not necessarily reflect the official policy or position of Radyo Agri 90.1 FM management. 90.1 FM Filmec. Sharing knowledge, news, and information. Empowering farmers through farm mechanization. Radio Agri 90.1 FM Filmec. A food secured nation for everyone.
may break time, ganyan. Yes. Mahalaga yan para maging active tayo. Yes. Kasi kaya sabi galaw-galaw pag may time. Oo. Nalala ko ng college. Hindi lang pala ano. Oo, nung nagmamasteral ako sa UP, meron kaming isang social mobilization and marketing na requirement. So, gumawa kami ng page about it. Yung galaw-galaw pag may time. Hindi mo kailangan punta sa gym. Kunyari, sa desk mo, pwede ka mag-push up doon. Make sure lang na matibay yung desk mo. Oo naman, partner. O kaya naman ay may stairs na akit ka lang ng 3 steps, tapos bababa. So, yun yung mga May ilang mga instruction na kayo, yes. no? Tapos meron pwedeng mag-twist and turn kagamit yung iyong yung upuan, ganyan. Yes. So, yun yung mga ilang kinakampaign namin noon sa mga working people. So, may page yun na be fit kahit Active busy. pa ba yun ngayon, Oo, partner? meron pa yun. Pwede So, nating be i-visit fit yun, kahit busy, galaw-galaw pag may time. Yun yung buong, ang haba ng pangalan niya. So, yung page na yun ay para sa mga workers na sobrang busy and there's no time for gym and doing exercises. So, magandang i-kampanya natin yan sa ating mga kasamahan. Number 2, so that's number 1 is stay active. Number 2, prioritize quality sleep. No, parang related din sa ating last week. Ang sapat at maayos na tulog ay mahalaga para sa katawan at sa isip. Magkaroon ng regular na oras na pagtulog at iwasan ng sobrang paggamit ng cellphone. Naku, ayan talaga ang main o mga gadget bago matulog. Ikaw, partner, ilang oras ang tulog mo? Actually, regular tulog? part ng sleeping routine ko before sleep, yung pre-sleeping routine. Yan. Ay, nagsiselfone talaga ako. Hindi maiiwasan yun lahat, no? Pero minsan napapansin ko, kunyari sobrang pagod, tapos ready ka na, nakakain ka na, tapos ready ka na matulog. Kunyari sobrang antok na antok ako, nakalimutan ko na yung cellphone ko. In fairness, mas mahaba yung tulog ko mo, doon. no? Tsaka mas yung quality nga. So, hindi lang din po sa haba ng tulog, sabi ng mga eksperto. Dapat yung tulog ay nasa tama din. Tamang tulog. Halimbawa, sabihin natin 10 hours nga pero natulog ka ng 2 a.m. Oo. So, pa rin sa ulo yun. So, we are after quality sleep. So, tandaan nyo, kapag may quality yung ating sleep base sa mga sinasabi ng eksperto, and our experiences din, di ba? Maganda rin yung mood natin sa buong araw. Oo, di ba? Parang maayos din tayo. Kasi kung hindi ka rin nakatulog, irritable ka, partner, no? Yes, oo. So, yun. Meron pa ako isang narinig partner sa sinasabi nila, parang sa social media lang ito, nasabi nila it only takes 72 hours kung ano may iniisip mo. So it means may 2 gabi o 3 dalawang tulog yan, na lang yan kung ano man yung dinadala mo. Yung susunod na 72 hours ay malilimutan mo din, makaka-move on ka din sa lahat ng mga dinadala mo. Kasi it could bring sleepless nights pag may mga dinadala tayo. Kunyari, may mga unfair things na nangyari sa'yo. Yes. May disappointment, may frustration. Na nangyari sa opisina, halimbawa. Oo, opisina, pamilya, o ano man. So, masakit talaga siya. So, you just have to go through it the first 2 nights. Pero the following day, the 3rd day, makita mo na wala. So, subside na rin siya. Kusa. Yes. So, 72 hours? Yes. Actually, hindi naman din kailangan tambayan ang lahat ng problema. Tama. Dapat lang siya, daanan lang talaga siya. Oo. Kung hindi natin kontrolado, ha? Yes, mas madaling sabihin kaysa gawin. Yes. Pero it could be part of prioritizing quality sleep. Ayan. Hindi lang basta matulog ka lang ng mahaba. Dami kasi minsan nasa isip. Oo. At hindi mo na papansin, partner, madaling araw na. Oo. Diba? Tapos syempre, preoccupied ka na eh. Meron ka din bang ganun? Parang pag ang bigat, iano mo na lang para maghanap ka nakakatawa sa cellphone. Pagkita mo madaling araw. Oo, madaling araw na. So, sa ating mga kakwentuhan, don't forget to prioritize quality sleep for our wellness. Ayan. And partner, at ang susunod naman ay eat healthy. Yan. Pumili ng masustansyang pagkain na natakil na natin to last time. Tulad ng prutas, gulay, whole grains, at protina. Ayan. Bawasan din ang sobrang matatamis, maalat, at processed foods. Na isa-isa natin yan last time. Oo. Ayan. I-take note natin, healthy foods. No, partner? Healthy foods. So, masarap naman kasi talaga itong mga paminsan-minsan siguro. Mga processed foods, ayan, mga tawag dito, mga food chains, ang tawag dito, partner? Fast food. Fast foods!
Oo. Paminsan-minsan. Oo, huwag masyadong madalas. Oo, syempre. At nakakaano yan sa ating, hindi lang Kalusugan. actually sa kalusugan physically, but mentally din. Yes. Minsan kasi may feeling ka din minsan na nasobrahan ka sa lahat ng ito, yung mga pinagbabawal ng mga food. Parang ang bigat ng katawan mo, bigat mo bumangon, bigat Pag mo sobrang maglakad. tamis na nainom mo, parang Oo. irritable ka rin after eh. Yes. So, prioritize din natin yung pagkain ng healthy. Healthy foods. Yan. Ayan, ang susunod. And then, number 4 na ba tayo, partner? Number 4. Yan. Alam natin na normal yung stress, pero number 4, manage stress. I-manage natin ito. Normal lang ang ma-stress, pero mahalagang malaman kung paano ito haharapin. Subukan ng deep breathing. Paano yun? Yun. Inhale, exhale. Diba? Inhale, exhale. Oo. And then, meditation, pagdarasal, o simpleng paglalaan ng oras para sa sarili. Ano mga ginagawa mo, partner? Mag-pause may ka muna, stress no? ka? Pag Pag nasa na-stress, peak ng stress. ako parang magpo-pause ako. Tapos Pause ka. parang i-withdraw ko muna yung sarili ko sa mga tao. Kailan? Tapos nakatulala ka. Oo, okay lang na tumulala ka dyan. Wala Oo. kang gawin. Huwag ka mag-guilty. Yeah, i-feel mo muna yung moment. Yes. At Pinaprocess nilay-nilay ka. Oo. Yan. Parang maganda nga at effective nga yung paghinga ng malalim. Yan. O, subukan nga natin, partner. Inhale, inhale. Hold, 1, 2, 3, 4, exhale. Ayan, sana nasubukan din ng ating mga kakwentuhan. Oo. At saka yung iba, sinasabi nila paglalakad. Kung masyadong marami ang nasa isip mo, Ilakad try mo. to walk. Oo. Ilakad mo lang. So, huwag ka lang lalabas ng gate at baka saka lang Oo, makarating. minsan kasi pag parang preoccupied ka, partner, natutulala May mga ka. Wag ganong naman cases, maging eh. safe Oo. naman tayo. Kaya kung makikita nyo, marami naglalakad-lakad. Minsan, ang layo na nila, dumudumi na sila, ilang araw na pala sila. Oo. I mean, it starts with that. Yes. So, pero make sure na, yun nga, Bumalik gawin pa kayo. rin na, ma-manage nyo pa rin po. And maraming mga stressor, maraming mga challenges that we will face along the way. Difficult people, we will get to know and meet or work with, for example. Pero mahalaga na you choose your battle. Okay? Hindi lahat ay papatulan. Yes. At Hindi lahat i-absorb. Yes, i-absorb. Sabi nga niya, magagamit ko to. Sabi nga ni Atom Arroyo, be the right kind of difficult person. It means na hindi naman maging difficult na ka-work Yes. o difficult na tao in a sense, but difficult to be gusto ko yung part na difficult to be discouraged. Ayan. Oo, Na, ibang- 'di ba? Sabi nga ng isang psychologist na psychologist ba yun or somebody na who just said it na no one can, I don't know if that's offend you or make you feel bad without their consent. So don't give them consent to discourage. Be the kind of person that difficult to be discouraged. Ayan. I think that's one thing na how we can manage our stress. If you are to absorb, I'm not expert pero if you are to absorb, mga opinion lang po namin ito at hindi po ibig sabihin At kung na opinion applicable to sa ng Radyo kanila. Agri. Yes, oo. So yeah, if you have to absorb things, if you want to be a sponge in a time, and that could be around your family, your loved ones, Yes. those people who gives you good vibes, positivity, Yes. and hope. Doon ka maging sponge. Yes. Pero kailan ka naman maging hard, kumbaga? Sa punto na, o sa mga, if you're around people na alam mo, are Na just hindi. trying to put you down, are just trying to destroy you. Okay? You have to, parang maglagay ka ng shell mo, kumbaga. Ang barrier mo. Visually speaking, parang ganun. So yun, that's how I learned how to manage stress. Ayan. Hindi lang basta i-manage yung nasa loob. Kasi pati pagpasok at paglabas ng Yes, stress. kasi doon dapat- nagsisimula yan, Oo. partner. Eh. Don't allow all the stress to come into you. Don't be a sponge in the midst of a stress. Be a sponge in the midst of joy, of hope, and happiness. But in the midst of those stress, you select only anong stress yung papasok. Uy, maganda yan, partner. Parang Yes, i-adapt ko yan, Na-realize ko lang ngayon lang. Ngayon, ayan mga kakwentuhan, maganda yung nabanggit ng ating partner. Kung applicable, kung applicable sa inyo at kaya nyo na, Yes. ayan, pwede nyo i-apply yan. Pero syempre, it's always easier than done. But Case to know case. that you're not alone.
we are with you. Lahat tayo ay pare-pareha ng pinagdadaanan naman. At the end of the Hindi day. kayo Okay. nag-iisa. Bago tayo lumalim pa sa Oo. usapan ng stress. Okay, dadako po tayo Dumako sa tayo. another segment natin na tinatawag na Alam mo ba? Okay, Ayan. ito po ay ating mga trivia na related sa ating topic for this morning. Okay, Ayan. simulan mo na, partner. Mga kakwentuhan, alam nyo ba na ang pera at trapiko ang pangunahing stressors? Oh, partner, alam mo ba yon? Alam nyo ba, mga kapuso, kapamilya lahat, kapatid, ayon sa survey, mahigit 53% ng mga Pilipino ang nagsasabing pera at ekonomiya ang pinakamalaking pinagmumulan ng kanilang stress Aray araw-araw. ko. Parang Oo, kasama ba tayo alam- dun, partner, oo, no? Alam natin yan, partner. Oo, Pera dagdag yan eh. pa riyan ang 14% ang nai-stress naman, partner, sa malubhang tindi ng trapiko. Diyos ko, Buti no? na lang. Thank God. Ang mga Medyo nasa probinsya tayo. Medyo Oo. maluwag. Pero nagiging traffic na rin pag morning. Oo, Pag pag rush peak hour. hours. Oo. Peak hours. So, yeah. Partner, 53%. Napakalaking portion. Kalahati, no? Ng bansa. Sana all. Dun sa 47. Sana soon ay makasampa din tayo. Umangat din tayo sa lilayan, kumbaga. Ayan. Okay, maging part ng hindi naman na-stress sa pera. Sarap naman nun. Oo. Yeah, pero sabi nga ni Jinkitan, it's not about ang tawag dito, the amount of money na meron ka that you receive, Yes. but it's about how much you save from those money na nare-receive. So, hindi naman kailangan maging mayaman ka for you to be rich. Ay, tama ba yun? To be happy. To be rich. Parang meron nakakalito. Pero hindi kailangan makareceive ka ng maraming pera para sabing mayaman ka. Okay? Just have to manage your resources. Diba? Kikitan yan. Yes. Okay. Number 2, alam niyo po ba na pagdarasal po ang numero unong coping mechanism ng mga Pinoy sa gitna ng stress. Okay, ayon sa pag-aaral ng Social Weather Stations or SWS, ang numero unong paraan ng mga Pilipino para labanan ng stress ay hindi ang paggasta, kung hindi ang pagdarasal. So if you're stressed right now, you know what to do. You pray. Yes. Yan. Pinakamura, libre lang yan. Oo. Yeah, later pag-usapan natin. Pero sinasabi din dito na sinusundan lamang po ito sa ranggong iyon ng pagpapahinga, pagtulog at pagkikipagkwentuhan katulad sa amin ngayong umaga at sa inyong mga pamilya at kaibigan. So unang-una pa rin po doon ang pagdarasal. So iba talaga ang tibay ng pananampalataya ng mga Pilipino. Okay? Tama. Ang pananampalataya ni Juan. Sino si Juan? Oo. Nakakatuwang isipin na number one pa rin. Oo. Sa Kumakapit kabila pa rin ng- tayo hindi sa patalim, kundi sa Yes. pananampalataya. And that's a good thing, partner, especially in this season siguro. Siguro season sabihin natin kasi hindi lang sa bansa natin meron tayong mga nakikita mga Crisis, stress, yes. crisis, kung hindi sa buong mundo. Mm-mm. So, yun, mahalaga na para kasing pag nagpe-pray ka, ewan ko partner, pagka nararanasan ko na kunyari bigat na, as parang dating ka talaga sa punto na baka ka na maisip. Pagdarasal. Napapalihod ka na lang, Oo. napapayak ka na lang. Tapos doon ka na magsisimula mag-pray. Nasabihin mo, para bang ibinibigay mo yung bigat mo dun sa mas malaki sa'yo. Parang Yes. gano'n. Tapos doon sisimulang gumagaan. Wala pa namang solusyon agad na nangyayari. Pero gumagaan. Gumagaan. So, pag gumaan kasi yung puso, gumagaan na rin yung utak, nakapag-isip ka na rin. Di ba? Tama. Ang Tama, ganda ng partner. ganun. Oo. So, next natin na trivia part. Ayan, medyo... You may comment pa rin sa trivia. Sabi nga, oo. Okay. Ang siyensya sa likod ng videoke at karaoke. Meron pala dyan, partner, pa-science pa tayo, no? Sino bang mag-aakala na may science pa sa likod ng paborito nating videoke? Ayon sa mga experts to ang pagkanta daw at pagtawa, totoo to. Kasama ang pamilya, pagtawa kasama ang pamilya, o kaya mga siguro kaibigan o mahal sa buhay, ay natural na naglalabas ng mga tinatawag nating dopamine, partner, at endorphin sa ating utak. Ito yung mga feel-goods chemicals na mabilis magpababa ng stress. Kaya pag stress ka, ising out mo lang. Ikaw, partner, ano mo ba Actually, yan? totoo to. Ewan ko pero ako, pag sobra na talaga yung stress ko, tapos kunyari, mauuwi ako, tapos
walang tao sa bahay. Ang ginagawa ko, nag-ano ko video. Kakaroke ka? Oo. Meron kasi ako dong Maliit na speaker. yes. Ayan, regalo ng ating mabait na kaibigan. So, nag-video tayo. Diba? Kaya kanta ko, una doon yung mga My Way. Yung matataas na mga kanta. Para feeling ko kasi pag mataas, Nailalabas mo din lumalabas yung yung mga stress. bigat, yung mga stress. So, Try nyo alam mo nga na, yan mga kakwentuhan oo, ang saya, parang nakaka-ano talaga siya. Nakaka-feel good nga talaga siya. So after, lalo pa kung kunyari, ayun, with the family, tapos tawanan, tumatawa with pamilya, hindi tumatawa mag-isa. Oo, medyo iba na yun. Ayun. So yun daw po. Okay, number 4 nating trivia ay tinatawag na somatization o physical na epekto ng pagkikimkim. At partner, meron ka bang ganyan? Sa ating mga listeners, somatization. ayan, pakinggan natin ito. Baka meron po kayong kinikimkim. Ilang araw na ba yan sa puso nyo? O ilang linggo na? O baka kalahating taon na? O isang taon na? May epekto May daw mga po ganyan yan sa ating physical. So mga katropa, kapamilya, mga kakwentuhan, meron daw tayong tinatawag na kulturang pagkikimkim. Dahil madalas nating itago yung ating emosyon para hindi maging mabigat sa iba o maging pabigat din sa iba. Okay? Ang stress na ito ay nagiging somatization. Ibig sabihin, ang mental stress ay nagiging physical na sakit gaya ng pabalik-balik na sakit ng ulo, likod, o tiyan. Alam nyo na, hindi dahil lang mainit, no? Hindi lang dahil kung ano pa man, may nakain na hindi maganda, maaring sumobra yung kinimkim mo. Hindi mo nilabas. Pala hindi ka na lahat, nagsalita. partner, no? Oo. Maaring galing ka sa confrontation tapos hindi ka na rin nagsalita. O kaya meron nangyaring hindi maganda sa'yo, pinili mong hindi mo salita. Lumalabas pa yun. Nagmamanifest pala yun. Sumasakit ang likod, ulo o tiyan, partner. So, mag-ingat po tayo sa mga yan. Kaya huwag laging kimkimin ang ating pong nararamdaman sa ating mga listeners, kakwentuhan. Kung maaari pong mapagsabihan kayo, sabihan nyo. At, yun nga, yung balik tayo sa kanina na prayer. Kasi at least nasasalita mo yung nararamdaman. Yan. So, wag po natin kimkimin. Dahil lalabas sa ating physical na pangangatawan. Ayan, partner, bago tayo dumako sa ating mga wellness tips, meron tayong mga ilang pabati. Ayan, ang ating good morning, sabi ng Tita Felipa Carpio. Good morning, Hello, Tita. Tita. Hello po sa inyo. Mula sa Quezon yan. Oo, talaga naman. Oo. And syempre, ang ating kumare na kumaring Badet. Na malayo-layo ngayon. Saan kaya yan Legit daw yung kumakanta sa CR. Nakaka-distress. Oo. Nice. Kaya ikanta nyo na yan, yung mga problema. Depende yan. Kung gusto yung CR, pwede yan. Pwede, oo. Iba-iba. Ako naman sa sala naman ako kumakanta. Pero maganda rin sa CR. Diba? Yo, Ayan. ate, why not i-share mo din dito sa radyo yan, ate? Oo. Ano ba mga paborito mong ikanta pag stress ka? Siguro, pakinggan natin yan, no? Pagka one time. Okay, so dako tayo sa ating main na topic ulit. Pinag-uusapan po natin na ngayong umaga ay ang balance between physical and mental health. Ayan. Connection din and balance between physical and mental health for our health and wellness. So nabanggit natin, partner, yung unang 4, no? Tama ba? Oo. Ito yung Stay active, prioritize quality sleep, eat healthy, and manage stress. Ayan. Nasa number 5 na tayo. Oo, kakalahati na tayo mga kakwentuhan. Ang susunod naman ay stay connected. Ayan, maglaan pa rin ng oras sa pamilya at mga kaibigan. Minsan, ang simpleng pakikipagkwentuhan sa taong pinagkakatiwalaan natin ay malaking tulong para gumaan ang pakiramdam. Ayan yung nabanggit natin kanina, partner, na ilalabas din. Huwag kimkimin. Yes. Ayan, partner. Ito ay very, tested na natin to, no? Na pag may problema, pag medyo meron kang dinadamdam, heartbroken ka, di ba? Meron kang pagsasabihan na iniiyak mo lang sa mga kaibigan. And the moment we isolate ourselves, dun na nagsisimula na, or we disengage from the people we love, from our friends, our office mates, dun na nauuna na nanalo yung mga bulong sa isip mo. So, that's when things gets worse. So, kung maaari, keep yourself surrounded with people na right people. you trust, di ba?
meron kang gusto mo ay pinagkakatiwalaan mo or talagang malapit sa inyo. Parang sa pag-hold up lang din, di ba? Hindi naman naka-hold up yung marami. Di ba? Oo. Especially pag mag-isa ka, di ba? Hindi tayo nagtuturo na mag-hold up. Pero parang ganun din ang mental health, I think. Na mas magiging makakatch ka nito kapag ka Mag-isa ka. Mag-isa ka. Kasi utak mo lang, sarili mong pinakamahirap na kalaban na yung sarili. Yes. Oo. And part din sa stay connected physically naman, kapag connected ka sa mga tao around you, mas masaya din mag-diet, mag-gym, magsimula ng mga bagong hobby kapag may kasama. Yes, Di ba partner, partner. nagte-tennis kayo? May club yan. Oo. Oo, 'di ba? May mga shared hobbies kayo, Yes. interest. Yung mga nagpi-pickleball. Pickleball yung clubs, marami dyan. Pickleballers ng Oo. Filmec. Ayan. So, it's better to be connected. We are always better together Yes. than alone. Mm. Kasi no man is an island. Yes. Oo. Susunod, Okay? partner. So next, drink water and get enough rest. Nabanggit natin kanina yung sa resting, pero drink water, huwag kalimutang uminom Stay ng sapat na hydrated. tubig at magpahinga kapag kinakailangan. Pakinggan natin ang sinasabi ng ating katawan. Okay. Kasi pagka uhaw, di ba? Oo. Naramdaman mo no? Pero ang interesting ng thirst, hindi mo siya napapalipas. Meron ka ba ganun? Lumipas na yung uhaw ko. Di ba hindi naman, Gutom pwede pa. Oo, di ba? Pero Oo. yung thirst, hindi siya napapalipas. You will really do something kapag ka thirsty ka. So you have to listen to your Body. body. Usually daw kapag ka uhaw ka na, it means na yun na, nandi-dehydrate ka na noon. So, kailangan mo doon umabot sa uhaw ka na. Ganyan. Oo. So, yeah, as much as possible. Ilan nga ang glasses of water a day? 8 glasses. So, panatilihin natin. Minimum yun, ha? So, if ma-active ka pa, baka masigit pa doon. So, drink water. Ayan. At meron partner sinasabi na water therapy. Pag medyo hindi masakit yung ulo mo, uminom ka lang ng tubig. Pero nawawala naman talaga no partner. Oo, sabi nga, parang natutunan ko yun ng pandemic sa isang video. Masakit ang ulo, nahihilo. Water daw talaga. Ayan. Kasi yung circulation ng blood, parang mas na-improve. I don't know, Baka may science behind that. Next time, we'll interview an expert. Yes. Sige. Ako Sige, na pala next yan. natin, Practice positive thinking. Lagi ko tong pinapractice. Very positive yan. Mag-focus Sige, sa mga partner. bagay na ipinagpapasalamat natin at sa mga maliliit na tagumpay na nakakamit araw-araw. Mga small wins natin, partner. Iwasan ang sobrang pagkukumpara sa sarili, sa iba. Nabanggit mo to, partner, ha? Last topic natin. Ayan, yung mga small wins, yung paggising mo lang sa umaga, ano na yun, small wins na ipagpasalamat natin. Yes. Tsaka ano man yung mga bagay na balikan na total. Nasa parang mid-year na tayo, halfway na tayo ng taon. It's a good practice to look back. What happened in the last 6 months? Anong major na nangyari sa'yo? Halimbawa, nagkasakit ka ba? Nagka-problema ka ba? But look at you right now. Diba? You're still alive. Yun ang i-compare mo. Hindi sa ibang Titignan mo yung lahat ng mga pinagpipray mo nun. Ano ba yung mga halimbawa, mga pinagpipray ko nun talaga. Pera lang talaga pinagpipray ko eh. Nasa 53% nga tayo, partner. Kasama nga tayo doon. Pero some of those na pinagpipray ko na-realize ko Last yung 6 months. mid-year. Parang Ay, binibigay. answered prayers na yung iba doon. Kaya sobrang parang thankful lang talaga ako right now. So yun, yung spirit ng gratitude kasi, being grateful can lead us to a positive outlook. Totoo. Oo. Mas magaan ang buhay pag grateful ka talagang tao. Ang dami mo ng reklamo, ang dami mo nakikitang wala, hanapin mo yung mga meron ka. Oo. Mas makikita ang dami ko palang meron. Oo nga. Hindi ko pala na-realize yan, no? O di ba last 2 months ago lang. O partner, ikaw, nanalo ka ng Gawad Likha. Huwag na natin binabanggit dito sa yun. Filmec. Di ba? Blessing yun. Oo. May-imagine mo ba na mananalo ka, di ba? Oo. So, yung mga dapat ipagpasalamat natin. Tsaka, syempre, buhay tayo. Yung nagkaroon ng crisis, yung street At of nag-strive Hormuz. pa rin tayo. Oo. Pero nakapagpapagas pa rin tayo mula noon, mga ganun. And also, small wins natin. Yes, mga small wins. At saka, yung nakakain tayo ng 3 beses ang araw, etc. So, okay. Ano pa? Positive thinking talaga ang susi. Ayan, partner. Susunod na ay
seek help Help. when needed. Siyempre, lahat naman ng pinag-usapan natin dito, ano lang, akin pala to. Ito Oo, pala sa'yo, yung partner. kala ko sa akin. Seek help when Nakalahati mo na yung sa'yo. Kung napapansin na mong matagal nang naapektuhan ng yung physical, physical o mental health, wag po tayong matakot humingi ng tulong sa ating mga health professionals. Ang maagang paghingi ng tulong ay mahalagang hakbang tungo sa Galing. That's the Oo. first the first step sa sinasabi dito, no, to admit that you need help. Tama. Oo, So, tanggapin muna they natin. can help you. Wala naman po kasing manghuhula para malaman na, alam mo, tingin ko pa lang sa'yo, mukhang kailangan mo ng mental health Oo. advice. O kaya naman ay, alam mo, tingin ko pa lang sa'yo, parang malnourished ka. Kaya wala namang ganun Oo. eh. Laging yung nararamdaman ay natin, iisip natin. Ida-diagnose muna, ganyan. I-share, kailangan natin i-share muna. Para malaman ng eksperto, paano nila tayo matutulungan. Yes. At huwag mag-self-diagnose, syempre. Oo. At wala naman partner na perfect formula sa lahat ng ano. Yes. May unique talaga. Yes. Help. Okay, so yan. So dahil nga po yung mga ganito, maging sa pakikinig ng radyo katulad nito, ay limited din naman tayo. Siyempre, hindi tayo expert eh. Yes. Ito ay Can mga only ilang share, lang. from resources. Pero if you are at the verge of giving up, so we encourage you to really seek help. And don't be afraid to do so. You can search the net when it comes to mental health. There are a lot of hotlines Dapat pala that i-flash offers natin partner free. sa susunod. Oo, next time. Okay, meron yan They mga offer libre lang. free, Oo. na mga assistance. Sige nga, oo. So, yun. Okay, so I think let's have a recap. Ilan Yes, na yung partner. point natin? We have 8 points for today. Pagdating po sa connection between physical and mental health. Our ayan. health and wellness. So Ayan, first ayun na, partner, stay active, prioritize quality sleep, eat healthy, manage stress, ayan, at stay connected, drink water and get enough rest. Susunod ay practice positive thinking at ang last ay seek help when needed. Ayan, mga ilan lang lamang yan. 8 Sa points mga for wellness this tips. Oo. Ikaw partner, ano yung pinaka-ano mo dyan? Paborito mo? Takeaway natin dito. Oo. Siguro yung you have to manage your stress at saka stay connected and then positive thinking. Siguro ito yung need ko personally or nakikita ko na need din ng mga maraming tao right now. So yeah, I am parang I love yung mga point na to na oo nga, don't let stress just stress you. You have to manage it. So, ikalawa yung stay connected. You cannot manage or hold things together on your own. You need other people. And yung last is yung positive thinking. If we can spend a lot of time being negative, then why can't be positive? Use those time to be positive instead. Diba? Pareho tayo partner. Okay. Ikaw partner, ano mga Ayun. nais mo dyan sa ating mga takeaways mo? Doon tayo sa kwentuhan takeaways. Yes, partner. Etong mga to, mga kakwentuhan, mga simple lang kung talagang titignan mo. Pero ito yung mga nakakaligtaan ha. Oo. Wala naman akong paborito kasi lahat naman to ay dapat nating gawin. At partner, natututo din ako dito. Partner, no? Oo, yung mga kakwentuhan natin ay nawa ay may napulot na kaalaman. Yes. Ayan. Siguro ang ilan ay pinapractice na ito at yung ilan ay nakakaligtaan. Ito, nagpaparemind lang kami. Yes. Maganda na marinig lang natin ulit. At ito man ay mapakinggan nyo ngayong araw o sa mga replays natin. Yes, saan? Sa every Saturday, saan ba yan? Meron tayo. And Sunday, ating mga- during weekends, pwede nyo pong makita po ito sa ating YouTube account. Yes. Hanapin nyo lang po ang Radyo Agri 90.1 FM. Tama ba, partner? Yes, oo. I-click lang po ang like, share, and subscribe and hit the Notification bell. for more updates. So, at maaari nyo rin pong mapakinggan ito, no? Replay nito sa ating radyo mismo tuwing weekend din po. Oo, Marami Sabado. nagsasabi, napakinggan kita ng Sabado. Minsan naririnig ko partner yung boses ko. Oo, no? minsan Oo. nakakapakinig din ako eh. Na so maririnig natin tawanan natin. Oo nga, Sinashare namin sa lang. inyo yung good vibes para naman Yan naman, oo. ma-feel nyo naman yung saya.
makikinig pa lang kayo, sasaya na kayo agad. Oo, sana ay maapaabot namin sa inyo ang tawanan namin kanina. Oo, ma-feel nyo. And of course, don't forget na i-like po ang aming mga social media accounts sa Facebook. X at Instagram. Ayan, Okay. i-type lamang ang @Radyo Agri 90.1 FM. Okay, so yun lang po. Okay. So atin na pong pupuntahan ang ating last na segment. At Oy, tinatawag favorite ko nating dito. Quote of the day. Ayan. Okay. Ayon sa ating philosopher na si Marcus Aurelius. Isang Aurelius. philosopher. Oo. You have power over your mind, not outside events. Realize this and you will find strength. Diba? Yes. Oo. Alam mo yung pinakasimple nito na Ang simple. application? Oo. Minsan sobrang init. Mm-mm. Tapos ikakalma mo yung isip mo. Tapos isipin mo na Mainit lalo. Hindi malamig. Hindi. Ay, Oo. oo. Sasabihin mo na hindi. Ano to? Malamig to. Malamig to. Lalamig to. Magiging malamig to. Magiging maayos to. Nakakalma yung isip mo. Tama. Okay naman pagka minsan takot ka. Ganyan, no? Gawa sa aso. Minsan pumipigit tayo, di ba? Diba? Parang, hindi. Oo. Ayos to, ayos to. Okay. Yes. So, you have the Kalaban mo power- lang din yung isip mo eh. You have the power over your mind. May mga stressors lang, merong mga bagay lang outside that could affect you, that aims to affect you. Yes. Pero ang prayer namin para sa inyo, gaya nga ng sabi sa Bible, whatever is meant for evil, may the Lord use it for your good and your advantage. Yes. Whatever is meant for Evil. or whatever is meant to attack you, Mm-mm. may the Lord use that for your advantage. Diba? Ayan, So, mga Karadyo Agri, keep yung that mga in napulot mind. kayo na quote of the day at mga pa-takeaways. Okay. So, yan. Maraming salamat po ulit, okay, sa pakikinig. Pag-join sa amin, kwentuhan ngayong umaga. Oo, Partner. isa na naman partner na makabuluhang kwentuhan ang ating nasubaybayan ngayong umaga. Kung nais nyo mapanood ang replay na sabi na namin kanina, ulitin namin, i-type lamang ang Radyo Agri 90.1 FM sa YouTube. I-like, share at i-subscribe natin at hit the notification bells for more updates. Magsama-sama po tayong muli sa susunod na Wednesday. Dito pa rin po sa paborito nyong kabanding sa morning. Ang Morning Kwentuhan. Usapang may puso. Kwentuhang may saysay. Dito lang sa Radyo Agri 90.1 FM, kasaganahan para sa bayan. Bye!